Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ako sa kusina. At ngayong araw ay magluluto ako ng pork dinuguan. Sarap to. Gusto ko muna pakita sa inyo yung pork na gagamitin ko, syempre. Ito yung tenga ng baboy na frozen. Ganito. Tikit-tikit pa siya. Teka nga, tanggalin mo sa lamin ko. Itong belly. Ito yung belly. Ay, sandali. Ito pa pala. Nakakalimutan ko. Yung dugo. Dugo ng baboy. Pork blood. Tingnan nyo, ano yan. Frozen din. So, ganun talaga dito. Ganun talaga dito sa UAE. May mga Emirates dito na makakabili ka ng pork o baboy. Meron din namang Emirates na hindi pwede. Tingnan nyo yung dugo ng baboy. Parang ano. Kung may Betamax, parang DHS. Nakakita ba kayo ng VHS noon? Ganun ang sukat, oh. So, kailangan ko muna siyang tunawin. Ayan, okay na agad, oh. Ano na siya? Malambot na agad. Palit-ulit ko lang hugasan. Okay na, malambot na, di ba? Yun, lipat ko doon sa kabila. Kasi pakukuluan ko pa to. Yung liempo, malambot na. Ito medyo ano pa. Alam mo yun. Kasi medyo makapal yung ano niya eh. Slice niya. O dito pa kasi kapag ganun ka lambot. Lambot din yan. Dito kasi ang tubig, oh. Pag pinaligo mo yung mainit na tubig dito, para kang alam mo yun. Nakakapanlagas nga ng buhok eh. Parang ako, tignan nyo. Manipis na. Pakukulaan ko lang siya ng 30 minutes. Pakulo lang, walang kahit anong timpla yan. Basta, asin tubig lang. Pwede na to. Pwede natin apoy. Pwede na yan. Siyempre, palamigin muna natin bago natin gayatin. Ito na yung na-slice ko kanina. Diba? Yan yung na-slice ko kanina na liempo at saka yung tenga ng baboy. Ito pa pala yung iba pa natin mga ingredients. Ready ko na. Nagayat ko na sibuyas, yung bawang, siling haba, 2, dahon ng laurel, luya, pork cube, paminta, asin, at suka.
Next kong gagawin ay ipiprito ko naman yung in-slice ko na pork belly at saka yung tenga. Oh, diba? Crispy yan. Sa part naman na to ay gigisa ko na yung bawang at sibuyas at luya. So ang gamit kong mantika rito ay yung mantika na na-extract sa piniritong baboy kanina. Natin. Diba? Hot. Nalalasahan mo ba yung pagkaprito niya? Prito ba? Oh, pinirito ko yan eh. Iba kasi yung lasa ng nung hindi pinirito sa pinirito. Magkaiba. Saka wala siyang lansa, di ba? Iba yung texture ng karne. Di ba? Kapin nito, mas maganda. Oo. Hindi nakakaumay kainin yung taba. Oo. Wow. Sarado. Pala. Punta lang sa office. Ano kasi, itong pagkain dinuguan, may kwento ako dyan eh. Ano? Yan. Hindi kasi, yung dinuguan, part na ng, ewan ko kung bata pa lang kami, halos sa Meron at meron sa... meron ulam. meron kang mabibili sa mga tindahan na nagtitinda. Yung tinda ng ulam, meron sa amin may naglalako. Yung nagtutulak ng kariton, tapos tatakal-takal lang ng tasang gano'n. Sasalit sa plastic na malabo. Inabot ko yun yung mga time na yun. Tapos, Nakakamiss lang din yung ganyang ulam. Nung binata pa ako, kasi sa katapat namin, si Tata Popoy at saka si Inang Isay, nagtitinda ng dinuguan. Shoutout po kay mga Chuyin at Chain. Shoutout po Tata Popoy at Inang Isay. Nung araw, nung araw. Then, nung talaga noon, mga 90s, 90s na lang, nagtitinda sila niyan. Ang merienda namin, ganito, kaming mga barkada ko doon sa Marinig, puro size, shoutout, puro size, Marinig. Pagka kami gusto namin magmerienda, dinuguan? oo, Tsaka kasi, hindi. Sa amin, yung katabi naman namin, may bakery naman, kay Kanano, tsaka kay Kahilid. Shoutout po, Kanano at Kahilid. Hindi, ano to? Totoong kwento to. Kahit sa mga nakakapanood nitong mga taga-Marinig, alam nila yung sinasabi ko. Katabing, kapitbahay naman namin, sila Tata Popoy, sinang Isay, opposite side namin. Ayun, yung kakapitbahay naman namin,
bakery, kay Kanano at saka kay Helen. Tuwing hapon, nagluluto sila ng monay. Alam mo yung bagong lutong monay? Yun. Iintay namin yung magluto, tapos magluluto sa Tata Popoy ng dinuguan. Yung monay, sasawsaw namin sa dinuguan. Pinakaputo niya. Sarap. Ay, hindi kami sanay sa puto. Kunay. Monay kami, monay. Didip mong ganon, tapos kukunin mo yung palaman. Lalo na pag nanalo kami sa basketball, yung pustahan. Oo, ganon gagawin namin. Totoo yun.